If you eat your dog's food, you'll have a shinier beard. Woof. 89.5 rocks. The holidays are coming. It's the most wonderful time of the year. Trees, family, food. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. From 89.5. 89.5. Live Subic Bay Radio and Subic Bay Metropolitan Authority. Hi, we are the Campus DJs, and you're listening to 89.5 Bay FM. Turn it on! Thank you, the Campus DJs. Yeah, turn it on. And sabi nga rin nung happy holidays. Alam nyo bang 91 days to go before Christmas? Oh my God! Our God. Ang lapit na. 91 days na lang, no? Dati pag bata ka, pag holidays, masaya yan. DJ Tommy. Pero ngayon, pag ano na, parang, oo nga pala. Adulting. Bili regalo, pasalubo, handa. Tapos yung pangregalo, kailangan maaga pa lang, paghandaan mo na di ba? Hindi mo naman pwedeng... Hindi nila na-appreciate. Hindi kakasya yung sweldo mo ng December lang. Kailangan sweldo mo ng November at October, damay yan. 13 month pa. Oo, kaya kailangan bumili ka na naman. Akong ginagawa ko, maaga pa lang namimili na ako ng batteries para sa mga inaanak ko. Binabalot ko yung battery, tapos sinusulatan ko, toys not included. Pwede. At least naiba, di ba? Maiba na. Okay yun okay yun Ayan. And salamat dun sa Campus DJs natin na nag-endorse ng panimula ng ating episode number 5. Number 5. Kalain mo, may 1 month na pala tayo, no? Kasi for episodes weekly, 1 month yan eh. So we're now 1 month and hindi pa tayo pinapahinto, DJ Tommy. Wala pa bang memo to? Hindi pa naman. May nakapakinig nga, nagsabi nga sa akin, alam mo, gustong-gusto ko yung yung Laugh Out Lounge, napaka-wholesome nyo doon, ha? Sabi ko. Totoo naman. Kasi hinahide nyo yung word, ang galing nyo mag-hide ng word. Yes. Ikaw lang ako magaling doon. Tatama. Ikaw lang natututo kami Dahil sa'yo. Na-i-hide daw, tapos napapalitan ng karapat-dapat na word. Nagigets pa rin nila yung ibig sabihin. Yes. Hindi wala rin lusot. Ganun ko. Kung nagigets siya. Pero kamusta mga pare ko? Another week nga naman ng dumaan. Hindi. Gusto muna namin mag-thank you on behalf of the Comedy Crew Gang. Maraming salamat po sa sumuporta at nanood ng Laugh Trip with Alex Calleja September 20, 21, and 22. 3 sold-out shows! Yes, thank you! Yes. Tsaka sobrang saya. Thank you. Mabilis lang, DJ Tommy. Thank you. No Courtroom. Kay Boss Paulo, Leandro, Boss Frank, and Ma'am Lani, mga Barretos. Thank you. Bahia. Sarap ng tulog namin dyan. Thank you. Yes, of course. Hotel Bahia. And then, thank you din sa The Palace. Kay Sir Arnold Vegapria. Thank you. Okay din ang aming stay dyan. May pa-accommodation din sila. And then, Bruce Buddy, of course. Thank you kay Consi K. Legaspi. And of course, Vice Mayor John Cortez. Thank you po sa inyo. At sa lahat ng nood. Yes, maraming salamat po. Maraming salamat. At of course, ang official media partner. Alam mo ba't sold out yun? Kasi tinulungan tayo ng official media partner na 89.5 Subic Bay Radio. Yun, nakapag-add po ako sa ticket sales, may tumawag kasi sa akin na 3. Hindi, malaking tulong pa rin yun. Tatlong, hirap pa ng 3 ngayon, ha? Actually, marami talaga nagtanong. Sabi ko, nakapost naman yung GCash. Ay, by the way nga pala, nabanggit mo kanina si Ma'am Lani Barreto. Ma'am Lani, if you're listening right now, belated happy birthday po sa inyo. Ay, happy birthday. Happy birthday ni Ma'am kahapon. Si Ma'am Lani Barreto, birthday niya pero may celebration daw ngayon eh. Ngayon yung celebration. Lahat po kayong nakakarinig ngayon, imbitado, pumunta sa kanila. ang celebration gaganapin sa hometown nila na Zamboanga del Sur. Layo pala. Sobrang layo. Tickets not included. Tickets. So, ayan, Laugh Trip sold out na naman. Nakarating ba lahat ng yung nasa lineup ng Comedy Crew? Nakarating ba lahat? Merong isang hindi, si Anthony Andres, pero hindi na masyado importante yan.
Hindi. Pero the rest naman andun. Yeah, May yeah. mga comedians na wala sa lineup pero pumunta kasi Yun. nga gusto lang mag-experience ang audience ng Olongapo. That's Pero nice, again, that's sa nice. mga hindi umabot ng tickets, alam mo na, usual, ay wala na, ay, hindi na pwede walk-ins. Ganun po talaga. Next time, agahan natin ng pagbili. Yeah. Pag ganyang show kasi, ang hirap gawin mo siyang crowded na nagsisiksikan. Ang hirap nun. Kailangan komportable ang mga... ang hirap tumawa na may pawis na kumakayod sa braso mo o kaya sa pisngi mo. Alam mo yun. At saka sa mga venues kasi niyan, they have to follow protocol and yung capacity lang, capacity. sinusunod nila, they will be cited for violation pag hindi nila sinunod di ba? Talaga, may ganun ba? Yes, may ganun. may ordinance tayo na Tagal na parang natin wala- pinupuno ng Parang wala naman. venues natin dati. Well, it depends on what place kasi pero in our city merong May ganun palang ordinance na ordinance. Okay, you have to okay. follow capacity talaga eh. Sa stand-up naman, ginagawa lang namin, DJ Tommy, kasi syempre, yun yung dapat yung convenience na makukuha ng audience na tumatawa ng komportable, alam mo yun. Yun, okay. Kanina you mentioned si Kuyang Arnold Begafria, kaibigan din natin yan eh. Is he one of the producers for dun sa sa Actually, si Sir Arnold, siya po yung owner ng The Palace. Ayun, okay. Kaya dahil sa na-mention kanya niyo kanina. nakapag-perform tayo dun sa The Palace. Ayan. Which Shout is out to good you. crowd din, no? Saya, oo. Saya Ang nung daming Palace. kasi parang ang The Palace ay may vibe siya ng, kung maalala mo nung mga early 2000s, yung mga puntahan ng mga granny natin, mga lola natin, yeah, diba? yeah. Doon sila, chumachacha, mga ganyan. May pagkaganon yung vibe. Chacha talaga. So, alam mo, Sana nagpapunta ka ballroom. ng tao doon, ng mga kabataan, following ng comedy, na parang medyo weirded out. Pero, ando doon din yung senior, naghalo-halo lahat ng demographics, DJ Tommy, no? So, from may minor pa rin, from minor to minor. senior. Pero sobrang saya pa rin nung gabi. Hindi ka Talagang pwede lahat basta tumayo tumatawa. doon. Baka mapagkamalang ang DI eh. No? Cha-cha-cha. Okay. Tapos naalala ko tuloy, alam mo yung Sige. yung last show ninyo na bago ito, yung sa Jade Hotel. Naalala ko. Isa sa mga comedians na nagtanong, sino sa inyo nanonood ng porn? Palakpakan ako, yeah! Akala ko maraming magre-respond. Pagtingin ko, ako lang. Ang hirap naman. yung komedyante, napatawa ko. Sino nga ba yun yung nagtanong na yun? Sino yung nanonood ng porn? Yung medyo bulky siya na halos yung laki ko rin. Balbasarado. Oo, yeah, sabi niya. Sino yun? Hindi naman si Israel. Hindi naman si Israel. Hindi, Isa pa. Jade yun eh. Yung sa Matagal Jade. na to eh. Ang live na sabi niya, nila Rems. Sabi niya, sir, proud ka. Okay. Sabi ko, yeah. Oh. Akala ko maraming magre-respond kasi nung siya yung pala. Akala mo nasa safe space ka na parang, yes, I can be myself. Pagtingin ko, tahimik lang. Nanonood lang. Gusto ko sana gawin yung mic, sabihin ko, magtuturo ako. Sige. Kilala ko kayo. Magtuturo ako. Ikaw nanonood ka rin ng porn, di ba? Hindi. Pero yeah, yung sa The Palace nung 21 on the night naging sold out pa rin naman Oo, same. kasi nauna na yung dalawang na sold out eh. Oo, bigla akong nag-sold out. Kasi yung The Palace yung pinakamalaking venue namin amongst the three. So sabi ko yung The Palace okay lang to. Sabado to maraming walk-ins. Pero on the day, mga bandang 6 o'clock, tinignan ko yung sitwasyon nung arrangement ng mga seating. Sabi ko mukhang magkakaproblema. Mukhang hindi kaya to ng 120 plus, parang gano'n. Kasi yun yung goal eh. 120 plus eh. Which is tingin ko makukuha naman namin that night. Pero sabi ko medyo hindi magiging komportable. Baka may mga tayuan na mangyayari. So sabi ko sold out na natin to. At 100. Pero umabot pa rin kami ng 109. So Oh wow. supposedly 100 sold out na ako eh. Do you guys have any plans of putting it in a venue like alam mo na Remy Field? Yeah, we are having a meeting Subic right now Gym, ang with laki niyan. Netflix. Oh, what? Netflix. Nagulat ako eh. Netflix? Talaga? Hindi tayo na-inform. Baka mag-react yung iFlix. Wala na, Are they still around? Hindi ko nga alam eh kung ano na sila. Wala na rin yung mga kaibigan natin sa iFlix eh. So, Pero isa sa mga naging gig mo is with iFlix eh, di ba? yung simulang streaming platform na napagsetan ko iFlix. Yung with Kuya Ramon. Yan, Ang saya-saya nung show nyo na yun, Saya. First time mo mabayar, tumanggap ng dollars. $1 ba binigay na? $. Dollars and tip. Ganyan eh. So,
Buti hindi ka nagalit. Kasi maintain mo yung lifestyle mo. Pero saan ang next stop for Kuya Alex Calleja and the comedy crew? Saan ang next stop natin after Olongapo Subic? For now, birthday show na yung next. Birthday show. Meron pa, Baguio. Oo nga pala, hindi ko nga sana. Hindi, yes, the comedy crew. Sorry, nalimutan ko. The comedy crew will be in Baguio, September 27, 28, 29. Yes. Na nagkakamali. So, yan yung final leg bago mag-birthday show sa October. Sa 4 and 5? 4, 5, October 11, October 4, 5, and then October 11 and 12. Somewhere in Manila. Basta, the comedy crew, check nyo lang yung page namin. Nandun lahat ng details. Yes. And alam nyo naman, worldwide tayo. Ang dami nakikinig sa atin. Ano? Baka may napapaisip na habang nakikinig at nanonood sa atin sa live stream. Paano kaya kung on our next fiesta, on our next birthday, wedding anniversary, book natin tong The Comedy Crew. Especially ngayon, DJ Tony, magde-December na, Corpo month na yan. Tama, So, exactly. if you need entertainment, andito lamang po kami. Locally or sa Metro Man, syempre, check lang ang The Comedy Crew or i-check nyo mga personal pages namin. Trixie Corpez, Kin Portasio, Mac Tavares, or yung Zamba Zamba Mike. Mike. Kung gusto nyo na may poetry, ayan. Oh yes, kung gusto nila yung mga local talents na. May Poetry. poetry. Akala ko narinig po. Oh, since international lang tayo, kahit South Africa, tumitira kami dyan. Titirahin namin yan. Huwag nyo kami hamunin. Iraq! Well, actually, may mag-Australia nga tayong kasama. Ay, oo. Araw na rin tayo. International. San Diego, pare, daming Pilipino. Di ba? San Mangyayari. Diego, California ngayon. Actually, kasi international comedian na siya. International. Di naman sa pagmamayabang, yung kasama natin dito, humble lang to Humble lang to, pare. Low profile, no? Low profile to. Ito lang yung nakilala kong ganyan. Na, hindi pa ako sigurado, hindi pa naman na-approve yung visa. Lupit, no? Lupit. Hindi, malapit yan. November, dyan tayo. November 8 to November 16 kami ay nasa Australia. Wow! Land of the Down Under. The Comedy Crew, Australia. November 8 sa Perth, November 9 Adelaide, November 15 sa Sydney, and November 16 sa Melbourne. Melbourne. Wow. You will Kita dyan, mga kabayan. you will get the chance to taste kangaroo meat pa. Yes, kangaroo meat. We're not being baka may mga nakikinig na cancel culture. Kinakain talaga sa Australia yun. Kain yan, kasi Legit marami yan kasi masyado. sobrang dami. Oo. Alam niyo yung pinakagustong-gusto nila na part pa nga, yung muscle tissues daw na malapit sa buntot. Oo. Kasi di ba yung buntot nila, malapad. Yun daw yung masarap na meat. Kasi sabi bang part ng, di ba parang iba yung muscle dyan sa bandang tiwop? Parang glutes, mga ganun tawag nila, di ba? Parang mas lean. Mas lean siya Kaya dun sa may movie na Alive, naalala nyo dati, yun yung football team sila na nag-crash yung aeroplano nila sa Ay, America. oo. Kinain nila yung no? Di ba? Ang Inuna nila puwet. Yun, yung bat ang inuuna nila. Kasi nga daw, That's why. sa parteng yan, malasa. Sa Netflix, iba title nun. Anong title nun sa Netflix? Baka napanood mo na rin yan. Football team nag-crash somewhere sa mga yellow na... Napanood ko pa yung... Ibang title nung nilabas nila ulit sa Netflix. nga pala version kasi ng Netflix yun. May nauna kasing version noon, di ba? Alive yun. Grabe nun. Yung dun sa Netflix, Deads. Oo Pero Deads. Daming Deads eh. Tingin niya ba aabot kayo sa level ng gano'n? Hindi mo talaga masasabi Hindi mo kapag masasabi. Pag andun na, no? Oo, pag wala. Iba na kasing takbo ng utak. Kapag Survival na yun. ng pinag-uusapan dun. hallucination, di ba? So, Life and death. mapapaano. Buti nga nakakapag-isip ka pa kapag ganun eh. Alam mo yun, napili mo pa kung anong Napili mo yung anong part kakainin. no? Anong part? Hindi nyo, kain tayong tao? Wala, no choice. Tara, kain tayong tao. Gulat ka lang, pumapangas ng payong. Man, kutsilyoin naman natin. Huwag naman ng ganyan. Grabe naman siba yan. Huwag mo kamayin pare. Ang baboy-baboy naman yan, bro. Mapapanis yan. Siba eh. Ibilad nyo naman muna sa araw kahit pa paano. Wala tayong gas and walang Ang lutuan. curious ako, Kin, yung lasa. Kung ano. Ano kaya yung lasa nun? No? Or okay ba pinag-uusapan to sa radyo? Sa tanghali pa, no? Sabi niya, wag lang magmura. May tawag tayo sa opisina, no? Oh, anong bastos doon? Wala namang
namang ano tsaka ano Well, Kahit related. ano, pwede pag-usapan. Lunch Ito pala napanood natin di ba? Napanood. Tama Movie yun, naman. napanood tama naman namin kasi. Professional. Movie siya, movie. Oh, Galing talaga si DJ Tom. yan magaling talaga. Meron ngang naging meron ngang isa pang naging movie sa Netflix na I forgot what's the title. Parang mga mayayaman, mga parang high class society Okay. na dinideliveran sila ng parang pasikreto ng Na- human meat. Oh. Dinideliver sa kanila na naka-packaging na. Parang di malabo. Ano ba to? Yung Indian movie? Organization. English movie, Hollywood movie. Meron din ako napanood palang ganyan. Tama. Parang di naman Kalimutan ko siguro- yung title Hindi rin, pero feeling ko hindi rin siya malabo Kasi may mga nagbebenta ka ng kidney. Anong malay mo lahat ini-install yun? O iba dun Oo, kinakain? iba ko. Who knows? Who knows, man? May ginagawa ang mga nasa upper echelon May mga ng secret society. something na hindi natin. Oo. Di ba? Ano? Hindi Yung natin alam yan. Epstein Island. Yeah. Di ba? Kung wala pang whistleblower Oo. Actually si Epstein nga, kaya nga doubt sila na nagpakamatay Oo naman. Sa dami ng Oo sikreto naman. na Oo naman. di ba? Kaya nga kumalat yung meme na Epstein didn't kill himself. Oo. Alam niyo yung susunod na daw, malapit na doon? Didi didn't kill himself. Si Didi yung pinag-uusapan natin kanina. Si Didi. Siya daw ang next. Grabe, no? Kanina, binabasa ko rin niya sa Forbes kanina. Yeah. Daming dildo nun. Mainit na. Oo, di ano yun Sabi daw, basta scientific. Ilan yun? Mahigit 500 something ba yun? Yung Basta ganun 576 yata. Yun. Sabi ng isang comedian si Schultz, sabi niya at least alam daw nila na hindi nire-reuse yung dildo parang once use lang. Okay. Safe pa rin. Safe pa rin. Hygiene. Hygiene. Kaya pala dumami for hygiene purposes. Pero anong to mga to? Anong mga rare dildos? Siguro, ba itong mga no? to? Pwedeng rare. Pwede. Kasi Kung ganun karami. may picture na lumabas, yung collection na worth $1,000 yung bawat So, pag nagko-collect talaga siya. Yari sa cactus yung isa, parang nakareserva. Merong may Swarovski crystal. Yun. Pero ang tanong ko, kung single use siya, bakit nakita lahat? Di dapat tinatapon na kung single use, di ba? Hindi, pwede nga yung collection. Hindi, collection. Pwedeng collection. Kino-collect niya rin. Kasi, tanda mo yung ibang mga, yung ibang mga nami-mention naman, hindi naman regular na tao Iba mga din may pangalan na tao din. Yung nag-viral ngayon sa Facebook, yung galing sa isang vlogger na may video daw nung binenta siya na nag-i-intercourse sila ni Justin Bieber. Yung mga ganun. Wow. Actually, ayun, may mga narinig na akong ganyan. Imagine mo pare yung condom na ginamit doon, di mo naman tatapon yun Si Justin Bieber yung pinaggamitan nun Siya yung tatabi niya yun. Hindi natin sure kung si Justin Bieber. Mamaya, nung chinek mo uli, kumakanta na, baby. Tsaka, isipin mo yung FBI, nagbilang talaga, 1, 2, hanggang 576 na di ba? Yung total bilang, di ba? Tapos, imagine mo, nagbibilang yung FBI. Isipin mo, magtropa, dalawa magtropa. Tapos, Wala sila magawa para trabaho nila yung ebidensya tapos sabi ng FBI agent, 577. Kala ko ba 576 lang? Teka, akin yan. Sana mo kasi zipper mo. Tama. Kalo 577. Ay, sorry po. Bigay Nasama yung sa kanya. yung may tunog pa, yung may tunog. Hindi ba may double count? Binulot. Sila yung 577, inulit 576. May kulang ng isa. Sorry po. Or kung naturally man, kunyari, hindi naman sinasadya talaga, di ba? Ang nagsasabi mo, kala ko 577 yan. Check mo nga, baka naupuan mo. Comedy pa rin. Comedy pa rin Naupuan Pag yun naupuan mo, tapos talagang tunay kang lalaki, naupuan mo gano'n. Ang mangyayari daw, iiyak ka sa shower, parang gano'n. Oo, yung dumi-dumi mo, diba? Kasi naupuan mo, iiyak ka sa shower. Hindi. Depende. Parang pag may pumasok na dildo sa'yo, ibig sabihin, para kayo sa isa't isa siguro, alam mo yun. Parang imposible mangyari, napaka-rare. Sino ba nagpasok muna dito? Meant to be. Linawin natin. May nagpasok ba iba o ikaw nagpasok? Naupuan. Nakadepende. Nakadepende. Naupuan. Pwedeng pinasok sa'yo o ikaw nagpasok. Or hinahabol ka ng dildo. Tapos kinita ka gabi, madilim, tapos bigla may nakaganon dildo. Baka balik muna ako, hindi mo na ako uwi. Okay, magandang pananghalian po sa inyong lahat ng nakikinig. nangyari sa pinsan ko yan Sabi niya, napatunayan ko tunay akong lalaki. Sabi ko, bakit? Hindi naman dildo. Susi.
Naupuan daw niya in the wrong way. Nakatayo, parang gano'n. Okay. Sabi ko, ba't anong patunay na lalaki ka talaga? Nung naupuan ko yung susi, umiyak ako sa shower nung naliligo na ako eh. Okay. Di, masakit naman talaga. Feeling ko masakit naman talaga. Tingin ko sa sugat. Baka matuhog ka nga lang eh. Sugat eh. For example, sa bike, na-experience mo na ba yun? Yung upuan mo lumubog? Umangat yung bakal ng bike? Yung mga bike, yung mga luma, Yung mga luma. Yung mga lumang bike, yung minsan gumaganon yung upuan nun eh. Umaangat bigla. Umaangat bigla. Bata ako, tapos iyak ka talaga pag bata ka eh, di ba? Masakit yun eh. Tapos kinabukasan, nandun ka na naman sa rental. Pa 30 minutes po ulit. Di ba natin na-rental yung Sa bike? may tag dito. Kahit saan mga ganun, 30 minutes nga po. Yung Millennium. Kung available pa rin po yung pink na bike. Yung gumaganon May paborito na. Tapos sinadya pa niya idaan sa lubak-lubak, no? Oo, yan, siyempre. Okay Graba. Nakangiti siya, okay ah. Ano yun? Part ng self-discovery. Yung pag may humps, hindi nag-slow down. Nagpabilis ba, no? Tapos nag-U-turn pa, isa pa nga. Gusto ko ng hard. Bumalik. Di ba? Parang mapangit ng tema natin mula kanina pa. Parang bagay na pumapasok. Palala eh, no? Hindi, tingin ko ito dapat pag-usapan na natin kung ano yung mga topic na. No? Kasi para pag kayo mga nadampot na topic lang natin sa usapan, lugyot eh. Hindi, kasalanan naman ni DJ Tommy yan eh. Siya ang bangkero dito eh. Siya ang kapitan eh. Usapang sakay na rin lang. Ayan. Yung libreng sakay po is still ongoing dito sa Subic Bay. Nasakyan nyo ba? Hindi pa. Yung libreng sakay? Ayan. Meron kaming nasasakyan ng libreng sakay. Kinisikin ba yung ibig mo sabihin ni Tommy? Meron tayong in celebration of the National Tourism Month. Tsaka matagal ng proyekto ng SBMA po ang magkaroon ng ganitong sasakyan na umiikot sa Subic Bay Freeport. Sustainable, good to the environment, walang carbon footprint na iiwan. E-buses po ito. Yung mini-buses lang, e-buses na umiikot. Dalawa siya. Ang trial period is hanggang Friday, September 27, which is the International Tourism Day mismo. Ayan. So kung gusto nyo pong pumunta if you're going around Subic Bay Freeport sa Central Business District area natin, kunyari may pupunta sa 229, may pupunta sa Seaport, sa Calaklan Terminal, Cork Room, may pupunta sa Cork Room. Ayan, isa yan sa mga dinadaan na umiikot sa Subic Bay Freeport. Dalawang e-bus nagpapalitan. Ayan. Nice. Every hour ang Ganda alis. naman. Tapos kapag rush hour, every 30 minutes siya. Nagpapalitan sila umiikot. Saan ang pick up? Nakapark sila sa may malaking parking lot natin in front of the Subic Gym. Okay. Yun, may Golden Dragon area. Yun. Doon po kayo pupunta kung gusto yung pumunta around Subic Bay Freeport at ma-avail yung libreng sakay. The SBMA in collaboration with Basic Energy Corporation, Basic GEEP, ayan, Jeep, sakto, GEEP, no? Is, doing the trial run of the e-jeepneys or e-buses up until September 27, hanggang Friday na lang. Ayan. Pero magtutuloy-tuloy ito eh. Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng pamasahe na Tapos mura lang sa naman. mga bus stops lang siya, tama? Yeah, it will go around. Panimula to, Central Business District area lang. Susunod ano na raw, kakalat na hanggang housing areas, aabutin sa Biniktikan, sa QB na murang-mura lang, tapos electronic siya. So walang gas na sinusunog, kaya yan, hopefully magtutuloy-tuloy na po itong proyektong to. Ayan. Ano kaya nakicharge ka ng phone mo, no? Tapos tumirik. Huwag lang gabi. Kung gabi, hari ka. Kung araw, wala dito. Tapos sa morong area kayo. Morong area. QB, mga ganun. QB, ganun. Doon ka tumirik. Pa-charge nga po. Inubos ng battery mo yung natitirang juice. Fair naman. Pauwi na lang, oh. Gano'ng kalayo daw inaabot ng mga bus? Yung bago i-charge. On a single charge, nakakailang ikot din sila eh. Dami, Pero hindi ko pa na pero kung makikita nyo, ito po yung maliit lang na bus, mas maliit pa may minibus, di ba? Parang smaller a little bit than minibus, so minibus. Tapos may design siya yung may puso sa gitna. Do you guys remember yung Love Bus Company sa Manila? Sa picture lang namin nakita, mga bata pa kami. Ako rin sa picture ko lang nakita. Hindi na yan. Kasi nakita ko yung post mo, DJ Tommy, sabi niya, na-miss ko pag sumakay dito. Sabi ko, Marcos Era pa itong mga to. Sabi niya. Exactly, Marcos Era. Marcos Era itong mga to. Yun yung actually Love Bus, yun yung design niya. Makikita nyo, may puso sa gitna. Yan. In Manila,
sikat na sikat yan noon, noong 80s. Kasi umiikot yan, may double-decker bus pa. Dinadala yung mga turista sa Luneta. Well, ganda nun ha. Ako gusto ko ma-experience yung pare. Double decker. Yan. Mga kabastusan. Alam mo bang Pinay ang naka-invento ng Double decker. Wala. Biglang bumitaw. Tapos Bisaya siya, no? I want to experience the double ride. Is that right, Luz Biminda? Sabi ng isang puti. Patay. Tapos nakakatuwa yung yung pinakamay-ari, yung pinaka-company na kung saan yung bus, Love Bus belongs to. Ang pangalan ng company, Manila Bus. Okay. Company. Manila Bus. Ang alin? Bus company Dapat kasi yun ng yung Manila. tagline nila. Manila Bus. Ang alin? Company. Tagline ang alin. Labas eh. Uy, I'm not kidding ha. Bus. Ang alin? Seryoso po yun. Yung talaga yung pangalan ng company. Naglalabas ng kung ano-ano eh. Masukin nila si Pining Garcia. Doon na rin sa... hanggang gano'n ba kalalim natin gagawin to? Libreng sakay. Yun lang naman yung point dito. Maraming salamat po sa libreng sakay. Yeah, sakay po kayo. Sabi mo yan, no? Libreng sakay sa double decker. Libreng double decker! Baka ikaw babayaran. Baka ikaw mabaya. Tapos pagsakay mo pa lang, ang tugtog kagad, welcome sa'yo. Yan. Welcome sa Double Decker Bus. Kung tayo dito sa double decker bus. Tama ba nasakyan natin? Parang masakit sakyan to. Depende kung sino pa yan. Oo, no? Ano yung baba ba na bus? Puti? O yung taas na bus? Itim. Alam mo yun? Mahirap yun, man. Yeah. Sana kung brown lang. Brown na lang. Vietnamese tapos okay lang yan eh. Japanese ka. Parang awkward na puro tayo ng mga lalaki at siya sinasabi niyo. Walang awkward dito, Tricks. Basta pinag-uusapan, okay? Alas may ibang iniisip. Ikaw ang may mali sa'yo. Ikaw ang mali. 89.5. Nag-audition po siya, pero ang libog. Bus po pinag-uusapan. Sa Bisaya, ang ibig sabihin ng Naglibog ka. nakalimutan. Hindi, totoo man. Madaling makalimot yan si Trixie. Ayun yung tinutukoy niya, yung nakalimutan. Nakalimutan din. Yun yung term ni Kuya Kim. In addition sa sa libreng sakay natin na hanggang Friday, September 27, isa pa sa mga latest from in and around Subic Bay Freeport, binabalita lang natin sa inyo. Kanina po ginanap yung yung International Coastal Cleanup dito sa Subic Bay Freeport. Yung waterfront road na yan, yung buong stretch na yan. Ayan. Ginanap po kanina, nag-participate ang mga SBMA employees tsaka yung mga companies. So nagpapasalamat po everybody from the SBMA. Would like to thank everybody, the employees, yung mga companies that participated, mga groups, organizations. It was open for everybody, sa lahat ng gustong tumulong. So salamat po sa inyong pagpa-participate kanina sa BI Dagat, part ng ating SBMA Ecology Project na BI Dagat International Coastal Cleanup kaninang umaga. Ayan. Nice. Salamat ulit sa mga sumali. Wala nang sabit pag nag-fishing. Ang random. Naalala mo nung may boardwalk pa yon? Yes, Imagine mo kung nag-clean up sila nung mga time na ang May dami. clean up noon. May clean up, pero kasi puro banig tsaka karton na kukuha nila. Pastuhan. Walang basura, puro malaking karton tsaka banig. Nasa ilalim ng boardwalk mismo. May picture pa eh. Pero DJ Tommy, na-experience ko nung dati, yung nagpa-flyer ako nun sa gate, sa Depot Gate. Nag-OJT ako sa Vista Marina eh. Isa sa mga trabaho ko yun, yung nagbibigay ng flyer. Kasama mo yung mga sa gate. Marketing ka nun. Oo. Minsan kasama mo yung mga SBMA police. Sabi nga nila daw talaga, doon yung part daw ng boardwalk, yun talagang, minsan daw talagang papupuntahin daw talaga sila doon just to make bantay. Hindi, para magbantay. Para magbantay. Pero kasi ginagawang ng mga pestuhan ng mga kabataan eh. So, shout out sa mga LED natin. LED natin Salute sa inyo mga sir. Kundo sa inyo. Yes, nakikinig lagi yan. Pagpasok sa main gate, naka-tune in sila sa... Ako nating against ako sa mga ganun. Siyempre, hindi natin alam. Talagang may mga pangangailangan tayo. Minsan, yung iba naman walang kapasidad. Wala talaga pwesto, no? Walang kapasidad. So, dapat gumawa rin tayo ng
parang libreng sakay, di ba? Oo nga, Libreng no? pwesto. Wala pang patabing, walang patabing, no? Maganda yun, no? Libreng pwesto. Seafront, Subic Bay. Oo. Mini tent. Mini tent. Hindi siya, pare, doon natin ilalagay yung yung mga free condoms kasi parang iano natin yung safe sex doon eh. Andun na rin lang tayo pare, di ba? Toto, pinopromote naman natin. Pinopromote natin yan. Yung safe sex, iwas AIDS. Yan yung tamang May gumagawa ng ganyan. responsible, pare. Program. Yung mga nag-school to school, yung mga nagbibigay ng libreng condom. Yun. Kasi parang ang explanation na doon para practice safe sex. Yun. Sa mga schools. Well, nowadays pinopromote naman na talaga yan, di ba? Para sa kaalaman ng ng marami. Ay, bibigay sa mga bata. Bigay mo sa mama mo. Para magtigil. Dami-dami nyo na. Dami nyo na. Lahat ng mga kapatid mo, nag-estudyante ko na. Ito rin kami yung teacher. Shoutout nga pala sa mga taga-India, congratulations. Na-overtake na nila yung China sa Population? bilang ng population. Talaga? Wow. Na-overtake na. Ano na nga, achievement. Laki lamang. Hindi pa naman masyado kasi kaka-overtake lang. Ako, hindi pa huli ang lahat China. Hindi pa huli. Laban tayo. Limado pa lang yan, Limado India. Limado China. Siguro gibit mga 8 hours, lalaki lang yung gusto. Oo. Grabe, no? 8 hours lang. Ano kaya yung sinasabi ng presidente ng China? Hataw tayo guys, hataw! Sabi niya, chung chao. Step up. Well, actually, sa China naman kasi, naging programa na nila na talagang paliitin yung... One child, may one child policy sila eh. Sa India, wala naman. Oo. Doon nauso yung yung sa maling daw. Sa China ba to? India? Hindi, sa China. Oo Pare, kasi, di ba, ang Nabalitaan ko yun. Nasa news yan noon eh. Nasa news yan. Pero, DJ Tommy, ang problem ngayon nila, ang laki ng populasyon ng lalaki nila. Sobrang dami lalaki. Oo, kasi lahat Kulang gusto sa babae. lalaki. Ayaw ng babae. Parang gusto nila yung magtutuloy ng pangalan. Eh, ang problema ngayon, mas marami na lalaki, konti yung babae. O parang may mga napanood dokumentary yung mismong magulang ng lalaki naghahanap ng asawa para dun sa kanya. Kasi ang hirap eh. Hirap ng kompetisyon. Magtutuloy nga ng pangalan yung lalaki. Paano naman niya itutuloy kung Yun nga. siya lang? Di ba? Pero nowadays, di ba, with yung woke culture ngayon, sabi, may mga nagkiklaim na even men can get pregnant. Diba? You know how crazy it is, di ba? Yung sa dami ng genders. Minsan parang, I don't wanna go against them. Kaya lang parang minsan kasi yung logic nila parang parang delusional thinking na no? May mga nagkiklaim na, di ba yung questions nga ng moderator minsan, can men get pregnant? Yes! Confident pa yung sagot, yes! Di ba? Siguro pa yan, matagal pa yan. Through evolution, tingin ko naman may ganyang mangyayari. Something na hindi natin, diba? Hindi pa natin ma-foresee na pwedeng mangyari. Siguro. Pero yung yung mga ganyan, yung change ng gender, tsaka change ng preference mo, sexual preference mo, baka rin yan eh. It's, Earth din na nagtuturo sa'yo na kailangan natin na maraming gantong species para hindi masyado mag-multiply itong mga tao kasi itong tao, dadami yan. Hanggang sa ubusin lahat ng mga resources na pwede dito sa Earth. So the only way to control it, wag sila mag-anak. Paano sila hindi mag-anak? Di mag-birth. True evolution Hindi ko sinabi sinadya ng Earth. Baka nagsusurvive lang yung Earth. Di ba? Parang yung ulo mo, pagbakat Anong gagawin mo dyan? Kakamuti mo kasi daming dandruff Laglagan yung mga dandruff. So, pretty much in a smaller scale to the biggest scale na pwede. Pero minsan, natural process. Ang gusto kong itanong dyan kasi, ewan ko kung merong nakikinig na pwedeng makasagot. Kasi, ano ba yung pinag-usapan natin dito? Gender ba o sexual preference? Kasi pag sexual preference, parang ganun minsan yung pag inan mo yung define mo yung isang bagong gender, basically it's just another preference lang naman And then gusto lang may identifier sa gender. Parang ganoon So, ano ba talaga ang kasi sa lalaki ito palagi ko sinasabi para sa lalaki. Tayo, halimbawa, si DJ Tommy, gusto niya mas malaki boobs. Ikaw gusto mo mas malaki puwet. Ako gusto ko morena, siya gusto mestiza. Whatever it is na gusto natin, i-identify natin yung sarili natin as lalaki. Alam mo 'yun? Pero kasi when it comes to
like, ako gusto ko lang ito. So, ito, different ako, parang gano'n. Parang, am I a different gender pag gusto ko lang ito? Parang gano'n eh. Sineset up mo ba kami na magsabi ng masasakit na salita? Abang sinasabi ko to, na-realize ko, Kin, wala ka sa inuman, pare. May mga nakikinig ngayon. Nakita ko rin uneasy sa mukha niya nun. Si Tommy. Sabi niya, hindi ko kaya ilusot to, pare. Titignan niya ako eh. Sige, kaya mo yan. Masyado nang rumerelax. Masyado nang rumerelax. Pasagot na ako. Ang dami ko ng sagot sa utak. Ay, hindi pala pwede dito yan. Hindi pala dito, pwede dito yan. Well, ang nabigyan ko lang, napagtuunan ko lang naman kasi ng pansin doon. Preference is okay. If that's what you prefer. Okay lang yun. We have nothing against it. Kaya lang, yung iba parang nagiging masyadong radical na eh. Alam mo, parang pinapatotoo na ng gusto yung hindi na pwede. Yung hindi posible, pinapatotoo na ng gusto. Sumusobra rin. Tingin ko naman, DJ Tom, anything is possible, anything is, alam mo yun, anything you want can be achievable, di ba? Pwede naman yan. Ang mahirap sa nangyayari ngayon, especially sa society natin, yung pilit sinusubo sa'yo yung mga bagay na hindi naman kailangan. Okay, sige, trip mo yung kumakain ka ng atay. Sabi mo, sarap ng atay. Huwag mo kong pilitin na kakain din ako ng atay. Totoo. Be happy with it. Go ahead. Hindi natin kailangan gawin yun. Pero, I'm not saying na ihinto mo yung pagkain ng atay. Pangit yan. Hindi ko naman sinabi ganun eh. So just gawin mo lang yung magpapasaya sa'yo. Tapos huwag ka namang bother na ibang tao. Yes, exactly. Yun lang naman yung sana dapat yun nangyayari. Pino-force speed kasi. Oo, yun ang nangyayari. Sinusubo sa lahat eh. So again, anything na hindi mo gusto at sinubo sa'yo is magto-12 na pala. Ay, mag-1 na pala. Is it weird na nabitin ako dun sa sinabi mo na anything na sinusubo mo tapos hindi mo tinuloy? Sa susunod napanganga ako eh. na episode. Hindi tinuloy. Sa mga mabibitin po, sa mga mabibitin po dyan para sa magiging topic namin, abangan nyo po, magkakaroon po kami ng Spotify. Doon po magpapakawala po kami. Doon yung uncensored, unfiltered. Oo nga, no? Tapos i-guess natin si DJ Tommy para makita natin. Para makita natin yun. Simula pa lang nung episode, nagmumura na sila. Yes! Lap Out Lunch Podcast. Wow. Oo nga, no? Well, as you said, we're out of time, so we gotta say goodbye now. Any final parting words from you guys, pare? Sige, maraming salamat nga pala again sa lahat ng sumuporta ng Laugh Trip along Campus Subic Bay, sa Cork Room, sa The Palace, at sa Bruce Body, especially Ma'am Lani Barreto, Sir Frankie Barreto, Sir Paulo Barreto, and Sir Leandro Barreto, Sir Arnold Vegapria, and Ma'am Aubrey Alqueza, and Sir Erwil Ginto, and that is Ma'am or Councilor Kay Legaspi, and Vice Jong Contes. Thank you so much, guys, for supporting us. Si Vice Jong nandiyan. Last, dagdag ko na lang, habol kayo kung may time kayo, daan kayo sa gig ko every Wednesday and Thursday sa Sky Bar Subic Bay, and every Sunday night sa Subic Bay Sexalex Chicken. Wow, nice. Okay. Yes, Zamba Mic still ongoing. Ang open mic namin sa Acapella Cafe every Monday. Every Monday, 8 p.m. onwards. Para sa mga artists na gusto mag-open mic, please message yung page namin. Follow nyo rin kami kasi currently 4 pa lang kaming nandun. So, follow nyo kami. Tagal ng script na yun eh, no? Follow nyo kami. First time ko narinig. Always. Follow nyo kami sa Facebook and Instagram. And see you there pagka gusto rin nila makanood. Monday. Yes, kung kayo naman ayaw nyo mag-perform, gusto nyo lang manood, okay rin. Punta kayong Acapella Cafe, 8 p.m. onwards. At saka Merceditas Bake Shop, so may branch ka. Yes. Ko na. West Back. Pucha, sakyan namin yung ginamit dito eh. Tinapay kami din ngayon. Mismo. May logo. Libreng sakay. I-deliver pa akong tinapay after neto. So, Merceditas Bake Shop, meron kaming yung Olongapo branch namin is number 23, 22nd Street. Meron na kaming mga bakery supplies doon para etong papasok kasi yung December, may mga gusto dyan, yung mga bake para sa mga mahal nila sa buhay. So, meron kami doon, yung lahat ng all your baking needs, nandun kami, meron kami. Yun lang. Okay. Yun lang. Oh, hindi. Yung, ano yung gardenia ba yung masarap na tinapay? Yun yung mahal, diba? Hindi. Wait. Kakampi kita dito. Meron, diba? Yun yung usual na binibili natin. Marami sa atin. Pag walang gardenia or medyo ako sa budget, hindi na ako dumadaan sa kahit anong
mga kasunod na kakompetisyon. Pag Zambales ako, automatic yan. Merceditas talaga yan. na. Parang yung pandesal nila, at yung mga Oo, the binibig best. nila, the best, man. The best. Parang ganun ngayon nangyayari. Parang Quality, ganun yung pare. ano namin, feeling namin sa Sambales eh. Kasi parang pag wala yung mga top na breads. Ako yun lang talaga, gardenia. Walang gardenia. Wala na, pass na ako sa iba. Rekta ako, Merceditas. Merceditas talaga pagdating sa pan tsaka pandesal. And anyway, Mac Navarez, pwede nyo ako follow socials at Stand Up Mac or Mac Navarez sa Facebook, IG, and YouTube. May mga sketches po ako dyan, may mga quick jokes kung gusto niyo na marinig ang mga sample materials namin, dyan lamang po. And then, Tapa Lord Olonga Chapter. Nagtitin tayo ng pinakamasarap na beef tapa. Sarap. Sa balat ng lupa. Paano umorder? May FB Paano rin, umorder? Message lang. Tapa Lord, Olonga po Chapter. Okay, ayan. So maraming salamat kay Paring Kin, Maraming salamat Paring po. Trix, Paring Mac. Thank you. Salamat po. Maraming salamat sa mga nakinig. Episode number 5 po. Yes, sir. Yes. Laugh Out Lounge. Ayun, okay. Alright, so see you again next week, next Wednesday, 12 Bye-bye. to 1. Bye-bye, guys. Don't forget, bye-bye. And that's it for the Morning Brew Show. Bye-bye for now. Bye-bye. Bye. In a world where only the best music is played. EBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and